Brother, gusto ko lang liwanagin ito. Ano bang ibig sabihin, ano bang mga provisions sa mga separation of power between the church and the state? Aba, kung atin pong pag-uusapan yung konstitusyon natin, ano? Opo. The separation between the church and the state. Ibig sabihin, the church has no right to interfere with the affairs of the state. And the state has no right to interfere with the affairs of the church regarding faith. Because it is one of the inviolable provisions of our Constitution, the freedom of religion. You may believe whatever you want to believe. You may believe that God is a fire, that God is a bird, a man, etc., and so on. And there will be no prohibitions coming from the government. No law or rule shall be formulated prohibiting the free exercise of religion. Yun ang sinasabi ng ating saligang batas. Meaning, pagka sinasabi religion, that's your belief. Pero, para makialam ang halimbawa, ang isang kardinal, makialam sa ginagawa ng gobyerno, overlapping na masyado yung kanyang power doon. Hindi na tama yun. O kaya, ang isang religious leader, makialam sa mga miyembro kung sino iboboto. Aba, hindi na nga nagkakaroon ng separation of the church and the state. Ang ginagawa ng iba, pati yung state, gusto na yung iba religious leader, mataas ang pangarap eh. Gusto nila, pagkaroon na rin sila ng control sa state, which is against the Constitution. Yan ba, brother, yung pagbabawal sa mga namumuno ay nasang-ayon ba sa Biblia doon, hindi sila makialam? Sino po? Yung mga namumuno sa simbahan, halimbawa, no? Opo, nasa Biblia yun. Basahin natin kay Timoteo. Si Timoteo, mangangaral. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sabi sa pamamagitan ni Paul, huwag kang makikialam sa bagay ng buhay na ito. Pakinggan nyo. Ikalang Timoteo 2:4. Sino bang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Bakit makikimix ka sa politics? Kung kawal ka ni Kristo, a soldier of Christ, you're a preacher of righteousness. You must not interfere with the things of this world. Hindi ka kailangan makialam sa bagay ng buhay na ito, sabi ng Biblia. Bakit mo ba ang natanong ko na rin po yan, at tanong yan, ang sabi nila Bill of Rights na po. Ano po? Bill of Rights. Freedom of speech. Dahil, siyempre, mamamayan ka, makikialam ka sa kilusang pambayan. Okay lang po yun. Nasa Bill of Rights naman talaga yun na pwede kang makiparticipate in communities and in national affairs. Pero, kung ikaw ay religious leader, meron kang ibang areas of responsibility. And that must be understood. Kasi, ang Bill of Rights embodied in the Constitution, isa rin yung freedom of religion Di ba ho? Pagka yung bine-brainwash mo na yung mga tao mo, nawawala na yung freedom. They are being made as robots na susunod-sunod na lang kung anong gusto mo.